And now, just you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down to Him and let your lives be on Him. Your faith will grow strong in the truth you will taught and you will overflow with thankfulness. Ang sarap, no? Kaya nung nakaraan, nireveal na, binigay si Jesus Christ, dapat i-accept natin si Jesus Christ as a Lord our God, no? Dapat i-accept natin. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako sa ating panalangin. Lord God, dear God, we worship you, God. You worthy, Panginoon. Ninalakila ka namin sa dakong ito, Panginoon. Sa oras na ito, O God. Sa lahat ng mga bagay, Lord God. Lord God, I pray na ikaw po mamuna, Lord. Today, Panginoon. Nawa sa mga nanunood na nandito, Lord God. Himukin mo, Panginoon. Hawakan mo kanila, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, na hindi sila malayo, Panginoon. Lord God, I pray sa lahat ng mga bagay. Ikaw lang po ang manguna, Lord, hindi ako, Lord God. Father, dear God, when we are unsure of where to go, what with us, Panginoon, na ikaw po manguna sa amin, Lord. Lord, I pray, Father, itataas ko ang sarili, Lord God, sa dako na ito, Panginoon. I-anoint mo ako, Panginoon, sa pangalan mo, in Jesus' name, O God. Lord, I pray na hindi yung kahinaan ang makikita nila, Panginoon, kundi ikaw, Lord God. Panginoon, sa dako na ito, Panginoon, mapil namin, mabless pa kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, O God. Thank you, Lord God. In Jesus we pray, amen at amen. Yun. Ang sarap pakinggan na yung sinabi dyan, no, sa Colossian. Ito yung sinabi, no, ni Apostle Paul, no, sa taga-Colossian. Sabi dyan, just as you accepted Christ as our Lord, you must to continue to follow Him. Kaya binigay na sa atin yung si Jesus Christ ang ating Panginoon, dapat tanggapin natin sa ating mga sarili. Kasi ang title ng ating, ang title natin yung scripture today. Accept that Jesus Christ is our Lord. Ano ba sinasabi dyan? What is the secret to living the Christian life? Ano ang sikreto sa pamumuhay bilang isang Kristiyano? Sabi dyan dito, we all start off so well. Yeah, sabi dyan, nagsisimula tayong lahat ng maayos. Yan. Magsisimula tayo, bilang isang Christian, magsisimula tayo na maging maayos. Tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Then, at tayo ay puno ng pananabik at pag-asam ng bagong buhay kay Kristo. Yun ang sabi. Kasi, kailangan natin tanggapin ang ating Panginoon bilang isang tagapagligtas sa atin. Di lang, sabi mo, pag sinabing Jesus Christ, parang ordinaryo na lang. Hindi. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas natin. Dapat maging excitement tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Dapat, tanggapin mo si Jesus, dapat excitement ka. Dapat excitement ka. Kasi sabi dyan, as believer, we have trusted in Christ for salvation. When we have given the new life in Christ, we have received all that we need to walk worthy of the Lord. No? Pagtanggapin natin ang Panginoon, yung paglalakad natin, no? Kaya-aya para sa ating Panginoon. No? Kaya-aya sa ating Panginoon, hindi yung, no? Sinasabing, may berries pa. Hindi. Dapat gawin mo na. Gawin mo na. Kasi tinanggap mo na si Jesus Christ. Binigay na sa iyo. That always dapat accept that Jesus Christ is our Lord. No? Tanggapin mo. Kasi bihira lang. No? Bilang isang Kristiyano, ikaw bago, tanggapin mo na si Jesus Christ is our Lord. No? Sabi dyan, the Christian life
with faith in Christ, so must continue your Christian life with faith in Christ. No? Dapat i-continue mo yung sarili mo kung ano ka January to December, dapat i-continue mo. Kung kailan mo tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, dapat i-continue mo na magtitiwala ka sa Lord. Dahil every Christian sa lahat, no, sa nanonood dyan, every Christian, pag darating ng mga circumstances sa buhay, nawawala na yung faith para kay Jesus. Nawawala na. Kasi, biglang, hindi niya binigay yung buhay niya sa ating Panginoon. Madaming nagtatalisod sa mga ibang Christian, bilang ibang mga believers, dahil wala silang tiwala sa Panginoon. Kung kailan mo tinanggap ang Lord, sa akin, yung October yun eh. Di ba? Birthday ata ni Doc yun eh. Di ba? Dapat continue. Kasi hindi yung tumanda ka na, bumabalik ka pa. Pagkabata. Di ba? If you're in Jesus Christ in your life, let yung maturity mo. Yung pag-iisip mo, dapat lumilip-lap. No? Huwag ka nang babalik sa nakaraan mo. Kasi naka-receive ka na. Ni-receive mo na. Ni-accept mo na si Jesus Christ sa buhay mo. Dapat ganun tayo mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. Yun. Palakpakan natin. Maging seryoso. Huwag doon tayo seryoso. Kasi baka sabi mo, pag tinanggap mo sila, hindi na ako magagawa ng dapat iwanan na natin. Iwanan na natin yan. Iwasan at iwanan natin, mga kapatid. Kasi, at number 1, sabi dyan, accept Him. Sabi dyan, so then just as you receive, accept the Christ Jesus our Lord, continue to live in Him. No? Kaya nga, sinabi, accept Him. Accept Him with love. No? Pagpurihan mo siya, ibigay mo sa Kanya yung lahat ng ginagawa mo sa mga problema. Even though, may darating man na circumstances sa buhay, hindi ka mahihirapan. Hindi ka mahihirapan kung darating man yung trials, yung mga problema mo, hinaing mo sa mga buhay mo. Nandyan si Lord kasi tinanggap mo na siya eh. Tinanggap mo na sa puso mo. No? Kahit galayo, sabi nga, kahit galayo yung church, pupuntahan mo. Dapat, continue mo sa sarili mo. So, we know that all things, trials, nothing compare to His power and grace sa ating Panginoon. Lahat ng mga trials sa buhay mo, walang epekto yan kay Lord. Huwag mo ikumpara sa power niya. Sa His power niya and sa iyang grace sa ating Panginoon. No? Sabi niya, the moment we accept Christ, we know that nothing can shake your faith. Amen? Ang ganda ng salita, no? Ang ganda. Sabi diyan, kung the moment daw na in-accept mo si Christ sa buhay mo, wala yan. Hindi yan makaka-shake sa iyong panampalataya sa Kanya. Instead, it grows stronger every day. Woo! Ang sarap. Ang sarap. Sabi diyan, our problem will shake as we don't have to worry anymore despite how difficult life is. No? Amen. No? Kung ano, huwag kang mag-worry sa lahat ng mga bagay ng ginagawa mo, nilalakaran mo, problema man yan sa pamilya mo, sa mga circumstances, financial ba yan? Huwag kang mag-problema. Kapit lang, besh. Sabi nga, kapit lang, besh. Di ba? Kapit lang, besh. Because your problems, dapat ibigay mo sa ating Panginoon. Kasi malaki ang ating Lord. Malaki. Dapat i-accept mo bilang isang Panginoon, ang ating Panginoon. Ibigay mo lahat. Kasi si Lord ang magpupuno sa iyo.
This December, no, pag yung nakaraan, ganito ka, pag nasabi, Lord, sa 22 na kita i-accept. May gagawin pa ako dito. No? Tsaka ka na, Lord. Dapat kung ikaw nagpupuri sa Panginoon, every time you dapat accept always, every day. No? Kasi kilala mo na si Lord eh. Hindi ka na baguhan, hindi ka na bata. Hindi ka na, yung batang gasanggol na dumidede pa. Tumanda ka na. Huwag mo nang, sabi nga, huwag mo nang balikan yung nakaraan mo. Sabi nga, old life in new life. You know? All life is gone. Sabi niyo sa 1 Corinthians, I'm not mistaken, the new is come. Because Jesus is your come to Jesus to our life. No? Pumasok si Jesus sa ating mga buhay. Kasi, kung inaccept natin si Lord bilang tagapagligtas natin, every time may circumstances, ma-bless tayo. Yung problema natin, madali na lang. Madali na lang natin, wala na yan. Iasa ko na kay Lord. But huwag mong iasa kay Lord. Dapat gawin mo din. We need to pray. No? You need to pray to Him at worship to Him. Kantahan mo si Lord. Kasi, alam mo ba yung pagkakanta natin? Yun ang the longest prayer. No? Yun ang the longest prayer sa ating Panginoon. Yung pag-aawitan mo siya, yung ibigay mo lahat yung mga hinanaing mo sa pamagitan ng awit ng worship. Yun mo, daramdamin mo, pag sinabing kanta, pagkakantahin mo lang, intro ka lang. Puro ka intro, hindi mo kinausap si Lord sa pamagitan ng pag-awit mo. I praise God today. Nakita ko today yung Holy Spirit, yung presensya ni Lord sa pamagitan ng ating music team ngayon. Amen. Naramdaman nyo. Kung ikaw nanonood yan, kung hindi mo ni-skip kanina yung worship natin, yung praise and worship, naramdaman ko, nandito ang Lord. Ang bait ni Lord. Yung Holy Spirit binigay sa atin. Napil ko. Kung di ako nagamit sa nagtutugtugin, napil nila, naramdaman nila. Because nagpagamit sila sa buhay nila. Yung puso nila, buong buo para sa Lord. No? No, accept Him. No? Madali lang to. Wag tayong mag-iisip na matagal. Kasi madali lang to. And number 2, yan. At sabi ba dyan sa John chapter 1 verse 12, but all who believe in Him, accepted Him, He gave the right to become as children of God. Ang sarap. No? Yun pala eh. Kung tinanggap mo na si Lord, isa ka na sa anak niya. Kung sa Bisaya pa, hindi ka na anak sa liking kawayan daw. Kung sino mga Bisaya dyan. No? Kung sabi, hindi ka na anak sa labas. Kundi anak ka na ng Lord. Kasi tinanggap mo na si Lord bilang tagapagligtas, our Savior, no, sa ating mga buhay. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Sabi dyan, then, we also that we accept Christ in our lives, problems is better. Yung ako natin mga problema, maging okay daw lahat. Then, and number 2, di natin pagtagalin para maka-take note sila agad. Yan. Rooted and build up. No? Kung ano sabi doon sa Colossians, 3 lang yun eh. Nakita ko 3 lang yun. 3 points lang yun. Accept, rooted, and build up, and overflow, and thanksgiving. No? Masarap pakinggan na. Rooted, it means, ano ba sa atin yung rooted? Sabi yan, rooted refers to the foundation of your Christian's life. No? That Christian life is founded on Christ and Christ alone. Amen. Sabi daw, kung ikaw daw isang bilang Kristiyano, dapat yung pinagmumulan mo, yung pinakaugat na ugat, sinabi ba dyan, pinakaugat na ugat, dapat si Kristo. Di ba? Then, build up
refers to your continue to growth in the Christian life. You cannot start the Christian life without Him. And you can't grow as a Christian without Him. You are rooted in Him and you are built up in Him. Once again, it is all Christ. Christ is a central to us. Amen? Hindi ka lalago, sabi dyan, kung wala si Kristo sa buhay mo. Kung ikaw malalim na Christian, huwag ka nang manood ng online. Puntahan mo na. Nandyan naman nanonood dyan. No, puntahan mo na kahit si pastor pa sabi dyan. No, ay, wag tayo dun sa bisya. Huwag tayo dyan sa mga pastor dyan. If you are Christian, kung malalim ka, hindi mo na titignan. Ang titignan mo si Kristo. Titignan mo sa buhay mo, dapat si Kristo ang nagpundasyon sa buhay mo. Dapat i-build mo yung sarili mo as a Christian to grow. Huwag tayong magpadala sa mga sinasabi ng iba. Huwag tayo kasi, sabi diyan, dapat yung Holy Spirit at si Jesus Christ ang mangusap sa iyo. No? Kahit pag ano kung wag mong isipin na gaano ka kalalim, gaano ka na binigay sa iyo ni Lord, sabi pa, rooted ka na. Pero baka maging ganito ka. Yan. Yan ang lawahan tree. Lawahan tree. Yan. No? Baka ganito ka. Sa tingin mo lang, matibay. Matibay, mataas yung abot niya. Matayog. Baka ganito ka. No? You are a Christian, baka ganito ka. I-example ko lang sa inyo, no? Lawahan tree is a beautiful outside. Malago siya at mataas tingnan. Wow, ganda. Ganda, no? Pag hindi na, sino, nakaka-relate lang nyo to yung mga namumundok at saka mga illegal loggers. Isa na po ako dyan, no? 15 years old, hindi nakakala, 15 years old ako, bago nag-graduate ako, naging illegal loggers po ako, no? So, no? Gaano kalaki ng yung mga kahoy dyan, binubuhat ko yan, mga 100 kilos yan, no? But dahil pinagpala tayo ni Lord, nandito na tayo ngayon. No? Dahil biness tayo ni Lord, nandito na tayo. Iniwan na natin yung nakaraan, sabi nga, di ba? Iwan na natin yan kasi masama daw yan sa ating mga sabi niyang, no, masama sa atin yan. Kasi dapat, kaya bless ako, kasi nandito ako nakatayo sa inyo ngayon. Na ma-encourage ko pa kayo, na bilang tagapagsalita ng ating Panginoon, na ma-build natin yung sarili natin. Balik tayo dun. Lawahan tree, sabi yan, is a beautiful outside. Malago siya at mataas tingnan. At maiiganyo. Sabi niya, maiiganyo daw tayo sa ganda ng punong kahoy nito. As sa atin bilang isang Christian, wow, nakapurma si pastor. Si sister nakapurma. Ang lago-lago niya, ang ganda, bagong ligo pa. But sabi dyan dito, malago itong punong kahoy na ito, oo, nabubuhay siya ng matagal, but inside, habang nabubuhay siya ng matagal, but inside, nabubulok. Tignan mo siya, matagal na siyang nabubuhay, tumatayo dyan, nabubuhay, okay siya sa labas. Yung sinasabi ko, bilang isang Kristiyano, malago ka na, maturity ka na, pero sa loob mo ng puso mo, pag ano ka lang, pang outside ka lang, pang labas ka lang, pero sa loob mo, 50-50 ka pala. Yung sa loob mo, hindi mo pala tinanggap si Lord, hindi mo pala binil up yung sarili, hindi ko na naging routine. Kaya nga, sinasabi ko, sabi niya, oo, nabubuhay siya ng matagal, but inside nabubulok siya. Is
is this example nagpaalala sa atin bilang isang Kristiyano, di lang sa panlabas tayo makikita bilang tagasunod ng ating Panginoon. Dapat hanggang sa loob ng ating mga puso. Amen po ba? Dapat ganun, kapatid. Huwag tayo maging lawaan, tre. Kasi habang tinitingnan ka, tinitingala ka, pero naging mayabang ka. Pagdating pala sa Friday service, ang galing-galing mo magburi sa Lord. Ang galing-galing mo sabi niya, mag-share ng verse. Pero pagdating ng wala na si Lord, wala na si Lord, hindi nakakita si Lord eh. Hindi nakakita si kapatid eh. No? Hindi lang dapat ganun. Dapat pati yung puso mo dapat lumalago. Dapat ganito tayo, kapatid. Yun, magtatanong naman kayo kung anong kahoy yan. No? Magtatanong naman kayo kung anong kahoy yan. No? Anong? Magtatanong naman kayo. But this tree is a oak tree. I-search nyo dyan. I-search nyo para maalam nyo. Oo. Yan. Yan po ang oak tree. Yan. The big oak tree has been rooted, has been growing ever bigger for 333 years plus. Grabe, no? Tingnan mo, ang lago-lago pa rin. No? Ang lago-lago. Has been bearing beautiful green leaves. Wow! The entire time, like many things in God's creation, testify of His glory. Huwag tayo maging lawaan, ha? Diyan tayo sa oak tree. Kasi sabi yan, oak tree, first of all, to be rooted and built up in Christ bilang isang Kristiyano. Imagine, sabi ba dyan, no? Tingnan natin. Ang lago-lago, no? Sabi dyan, a large oak tree that withstand the wind, the storm, the snow, even the season, nagtagtuyot yan, tatayo at tatayo pa rin yan. No? Naintindihan natin yung example? Amen? Kung ikaw daw isang Kristiyano, kahit anong season pa pinagdaanan mo sa buhay, kung ano mang circumstances, problem mo sa buhay na darating, dapat nakatayo ka, kapatid. Dapat nakatayo ka. Dapat maging oak tree ka. No? Because it is able to flourish because of the strong root system. Dahil sa ugat niya. Dahil sa ugat sa kanyang buhay, lumalago siya kahit ano pang season ang dumating sa kanya. No? Kasi ang oak tree daw, kahit sa snow pa yan, magbabago man ang season, yung taglamig pa yan, tagtuyot pa yan, nandyan pa rin siya. Ini-example ko ito sa inyo, mga kapatid, para maintindihan natin. Para maintindihan tayo bilang isang Kristiyano. Para maintindihan natin. Tatanda ang oak tree, nandyan pa rin, hanggang kukunin siya ni Lord. Hanggang sa kanyang, hindi na niya kaya. Ganon din sa ating buhay. Ganon din sa ating nilalakaran. No? Jesus is the root of source of the Christian life. No? Yun ang ating root na si Jesus Christ. Dapat yung root natin si Jesus Christ. Para pagdating ang circumstances sa ating buhay, hindi ka ma-down at tatayo ka pa rin, kapatid. Sarap. No? You cannot live the Christian life apart from God. No? Ang dali lang, no? Sabihin. Ini-example ko yan sa inyo para maintindihan natin, no? Pero hindi ko masasabi. Ano yan? Hindi ko naintindihan eh. Ulitin ko pa ba? No? Dapat di ganun. Kaya nga sabi, ulitin pa. So, sinasabihan ka ng pastor,
Pag sinasabihan ka pa ng mga taga-sunod, mga deacons, pag sinasabihan ka pa, bakit ulitin mo pa? Nakatayo ka na. Isang salita lang. Huwag mo nang balik-balik, paringgan yung mga sinasabi ng iba, yung pastor, ganun. Kasi gusto ni Lord, yung dapat ma-build up ka. Yung foundation mo ba? Dapat si Lord nandun. Diba? Diba pag tumatayo ng building, diba inuuna yung foundation talaga? Kasi para hindi tayo sishaken. No? Amen? Kasi sabi diyan sa Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. Then Christ will make His home in your hearts. As you trust in Him, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Grabe, no? Kung yung ugat mo daw, kung nandyan si Kristo, maging malakas yan. And may you have the power to understand, as all God's people should how wide, how long, how high, how deep His love is. Grabe. Grabe, no? Grabe yung binigay na wisdom sa ating Panginoon. Grabe, kalalim. Grabe, sabi niya, deep, kalalim niyang pagmamahal niya para sa atin. Grabe, kalawak. Kasi binigay sa atin, free will tayo eh. No? Free will tayo. Yung iba nga, hindi nilalove si Lord. Nilalove pa yung mga kayamanan nila. Sabi nga, pag may pera ka daw, huwag mo nang mahalin ang pera. No? Huwag mo nang mahalin yung kayamanan mo. Wala namang problema sa pera, yung sa kayamanan niya. Yung nagdadala. Yung nagdadala ng pera, wala namang espiritu yung pera at sa kayamanan mo dyan. Di ba? Yung nagdadala. Sabi nga, dapat unahin mo si Lord sa lahat ng bagay. Kasi sabi niya, no, gaano niya kalalim yung pagmamahal niya para sa atin. Dapat gawin din natin. Dapat gawin din natin sa ating sarili. You are rooted and built up to Him. Yun lang, simple lang. But kung wala ka nun, ngayon, ibigay mo na. Ito ang simula. Bago tayo pupunta sa 2022, tanggapin mo muna ito si Jesus Christ sa buhay mo. No? Baka pagdating ng 2022, nako, lumala pa si kapatid. Lumala pa. Dapat hindi tayo ganun. Sabi yan sa 19, may you experience the love of Christ, though it's not great to understand fully. Then you will be made complete. Promise, no? Sarap ng mga promise ni Lord. With all fullness of life and power that comes from God. No? Grabe. Kung sinabi pa dyan, kung ano, special ka na. Bilang isang Kristyano, special ka na kasi binigay na yung power niya, binigay na yung, no? Binalot ka na ni Lord eh. Binalot ka na ni Jesus Christ. Yung nakaraan nga ng Friday, sabi ni Pastor, di ba? Pag nandyan na si Lord, nandyan si Jesus Christ sa ating buhay, pakuya-kuya-kuya lang tayo. Baliwala na si Lord. Sinasabi, gawain ko na to eh. Obligasyon ko na. Pero hindi mo sinabi sa puso sa buhay mo. Yung isa kang lawaan tree, mga kapatid. No? Isa kang lawaan tree, hindi ka oak tree. No? Kaya nga sabi dyan, bago tayo, dapat, dito ang last natin. Yan. Madali lang. Ganina, rooted and build Him up. Ngayon, growing in faith by hearing. No? Sabi niya, na-rooted ka na, dapat mag-grow ka din bilang isang Kristiyano. Mag-grow yung faith mo na kasama si Lord. Sabi niyan, if you are trying to grow in your Christian life, faith,
If you are, sabi dyan, no? If you are trying to grow in your Christian faith and stay to course, that key to being rooted is always come back to Jesus. Bago daw tayo maging, yung faith natin mag-grow, dapat magsisimula ka sa kay Jesus. Dapat maging, umugat yung pananampalataya mo, dapat kay Jesus, no? You need to make sure that Jesus is your foundation. No? Bago tayo mag-grow sa ating faith, dapat balik muna tayo sa rooted and build up to Him. No? Baka kasi mag-growing mo, pero yung pundasyon mo wala pala. Nabubulok pala. Yung sabi ko sa kanina, nabubulok pala yung loob mo. Hindi ka maka-grow sa faith mo kung yung foundation mo nawala sa buhay mo. It means Jesus Christ is our foundation. No? Simulan mo na mag-grow, ibaon mo muna yung sarili mo kay Jesus. Sabi nga, ibaon mo muna para maging stronger ka. Kasi may nakikita tayo, no? May nadidinig tayo, gaano ka pakalalim yung Christian at believers, pag nasi-shake na nga yung problema, nawawala yung faith nila. Nawawala lahat. Kasi wala yung foundation nila. Paano nila mag-grow yung faith nila? Sabi nga, growing in faith by hearing. Ngayon, tanungin ko kayo. No? Anong narinig nyo today? Anong narinig nyo? Diyan, nanood dyan, type nyo kung anong narinig nyo. Yan! Yun. Kung ano yung narinig mo sa kukote mo, dapat isa puso mo, ipasok mo. Kung anong nilalabas ngayon na revelation sa ating Panginoon. Dapat mag-grow ka ba? You are like an oak tree. No? Kahit tumanda ka pa, kahit na matanda ka na sa church dito, patuloy pa rin. Dapat level up yung high mo. Oo. Di ba? Kaya nga kapatid, no? Is learn to us, no? Ito yung natin na mapaalala sa atin bilang isang Kristiyano. Dapat yung foundation natin, dapat si Jesus Christ. Sabi dyan, our faith is sometimes challenged by circumstances, but life, death, demons, power, but say God, nothing can separate us from God. No? Nasa-challenge daw yung faith natin. Sa mga darating, may namatayan tayo, yung mga tentasyon, yun. No? Yung mga tentasyon dyan sa labas. Pero walang epekto yan kay Lord. Kasi sabi ni Jesus, whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. No? Sabi doon sa Matthew 21, verse 22, kung ano daw hinihingi natin, ibibigay ni Lord yan kung meron tayong panampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi, yung faith mo, challenge ka Magsisimba ba ako ngayon? Aatin ko ba ngayon? No? Challenge ka. Saan ba yung, sabi ni Lord, saan kaya yung pundasyon nito? Ano kaya yung pundasyon nito? No? Ano kayang loob nito ng puso ng anak ko to? Ano kaya? Kasi doon tayo, minsan sa atin ngayon, financial, financial relationship, yung tina-challenge tayo ni Lord. But huwag natin kalimutan yung mga temptation sa buhay natin. Darating. Kung gaano ka stronger, January to December, sa 22, maging stronger ka pa. Yes, amen? Dapat ganon. Sabi dyan, because nothing will be impossible with God. No?
Walang imposible sa ating Panginoon. Kasi, but only if it is according to the will of God. No? Walang imposible sa Lord. Walang imposible sa Kanya. Kasi sabi diyan, do you lack faith in God? Nawala ka na bang pag-asa kay Lord? Nawawala na ba yung panampalataya kay Lord? It's your faith wavering. Ay. Wala na. Bumababay na yung faith mo. Nawawala ka na. Kasi dapat, sabi diyan, dapat ganito tayo. Sabi sa Romans 10, chapter 17, so faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Yan. No? Sabi, is your faith wavering? Then get into the Word of God, and the Word of God will get into your sins. No? Pangdinig pala eh. No? Nanggaling yung panampalataya mo sa manig. Kasi sabi nga, to see to believe eh, di ba? Sa iba, sa mga mundo, to see to believe. Naniniwala ka. But if you accept Christ, dapat yung hearing mo, talagang, mataas. Yung na ba? Dapat marinig mo na. Kung ano, sabi ni Lord, huwag ka nang ganito ha, this 21, huwag ka nang ganito, huwag ka nang babalik. Kasi bago na tayo, dito na tayo sa 2022. No? Huwag ka nang babalik. Kasi minsan kasi sa atin, no, pag binigyan tayo ng verse ng ating Panginoon, binigyan tayo ng revelation sa Lord, hindi natin alam. No. Gustong promise lang lagi eh. Yung blessing andun eh. Gustong blessing lang eh. Hindi niya tinitingnan yung warning sa buhay. Hindi sinusunod yung command ni Lord. Hindi ni-apply kung anong ginagawa, pinahayag ni Lord para sa iyo. Doon ang lagi sa blessing. Blessing. Pag nawala yung blessing, iyak. Lord, patawarin mo ko, Lord. Kaya ko ba to, Lord? No? Pag binigay mo na sa iyong isang buhay sa ating Panginoon, you give back to Him. No? Ibigay mo. Magpasalamat ka sa Lord. Kasi naging success ako this 2021. No? Nabuhay ako, Lord. Walang sakit. Kahit paanong mga virus nandyan. Omicron ka pa dyan. Di ba? Buhang virus ngayon. But still, you are stronger. Kasi nag-grow yung faith mo para kay Lord. Dapat talasan natin yung pandinig natin. No? Talasan natin kung ano yung binigay na verse sa atin ng Panginoon. Kasi sabi dyan, sa Ephesians chapter 2, verse 8, God saved you by His grace when you believe, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Hallelujah. Woo! Sinong nakatanggap ng regalo ng 25? Amen! Woo! Sana no? Nakatanggap ng regalo? Pagdating sa bahay, ganito lang yung regalo ko. Yun lang. Di ba? Yun lang, ganito lang yung regalo ko. Baso na naman. No? Pwede naman cup, ay yung plate na naman. No? Nagre-reklamo pa. No? Binigay na nga si Jesus Christ sa iyo, nagre-reklamo ka pa. No? Tinanggap mo na nga ang grasya ng Panginoon para sa iyong buhay kasi binigay niya sa iyo ang ating Panginoon. Sinayang mo pa, no? Nagsisi ka pa, tuloy. Sinisi mo pa si Lord. Sinisi mo pa yung nagbigay siya ng regalo. No? Dapat kung anong tinanggap natin, kung anong tinanggap natin, no, sa ating sarili, dapat maging precious. Dapat precious tayo. Magkalak tayo kasi tinanggap natin si Lord eh. Tinanggap natin si Jesus. Jesus sa ating buhay. Di ba? Hinayag nga ni pastor nung nakaraan. No? Si Jesus. Binigay na, dapat tanggapin natin. Amen? Kasi God saved you by His grace when you believe. No? Sabi dyan, you can't take credit for this.
is the gift from God. Na, no? Hindi natin pagmalaki yan. Si Jesus Christ, yung binigay ng Ama para maging mawala tayo sa mga kasalanan. Na, dapat ikaw na mismo ang lalayo sa mga tentasyon sa buhay. Ano? Ikaw, Kristiyano na, dapat lumalayo-layo ka na. Huwag mo na sabihin nga, tapos na ako dyan. Oo. Baka di evangelism yung, evangelikaw na. Di ba? Dapat ganun, dapat mag-evangelize ka. Dapat kasama mo si Lord. At may baon ka, kapatid. Dapat may baon ka. No? Pag sabi, nakikita mo si kapatid, na sister, si brother, gwapo ni brother, sister. Iba pala yung pinunta mo dito. Iba pala. Wrong motive ka pala, no? That the gift of God, binigay sa atin ni Jesus Christ, sa ating Panginoon, si Jesus Christ, dapat tanggapin natin ang buong buo. Yun ang sinabi dyan sa Ephesians chapter 2, verse 8. Ibigay natin, no? Tanggapin natin ang buo. Huwag na tayong sisihin si Lord, ha? Baka sisihin mo pa yung, iwanan na natin yung mga lahat ng ginagawa natin noon. Ngayong, magdating bukas, kasi tuwa na bukas, di ba? Mag-pray ka. Hihikayot yung lahat, mag-pray ka. Sa pagdating ng papasok ng 2021, maging stronger ka pa, maging grow ka pa, yung faith mo para kay Lord. No? Dapat gawin natin. Amen? Kaya gawin natin ngayon. Bukas, ha? May extend pa ngayon. May extension pa ngayon, ha? Bukas pa, dapat maging stronger ka na. No? Iwanan mo na yon, mga lahat ng mga at magpagamit ka. Kung meron kang mga talento, dapat magpagamit ka na. No? Kung ikaw man dyan nanonood, alam ko, namumuhay ka pa sa 2021. Dapat minsan kung sa worldly, pag sinasabing New Year, tatalon kasi para tumangkad. Di ba? Magbagong buhay na ako, Lord. Magbagong buhay na ako. Yung sinasabi ng New Year resolution, di ba? Kakuha pa ng mga bilog-bilog na dyan, mga bilog-bilog dyan. Di ba? Magbabago na ako, Lord. But, sa New Year, yung day lang pala, yung isang araw lang pa nang nagbago. No? Hindi dala nung the rest. No? Kaya mga kapatid, if you are accept Him na tinanggap mo na si Jesus sa ating buhay, dapat dala-dala na natin, ha? Kasi may warning tayo. Ayan. 1 John chapter 2 verse 21 to 22. Sabi yan, ito po yung mga binawarning sa mga taga ni John sa mga antichrist, no? Sa mga not believers, but if ikaw sabi na, ikaw na yung tumanggap na, sabi, kasali ka din dito, hindi ka ligtas. Sabi, so I am writing to you, not because you don't know the truth, but because you know the difference between the truth and the lies. No? Alam mo na, kung saan tayo, o saan mga kasinungalingan. No? Alam mo na sa sarili mo kasi, nandiyan na si Lord eh. Sabi diyan, and who is a liar? Tinanong pa. Anyone say that Jesus is not the Christ, anyone who denies the Father and the Son is antichrist. Sakit. Ang sakit ng warning, Lord. Ang sakit na sinabi ni Lord, kung hindi daw natin, sinasabi natin, si Jesus daw hindi Panginoon, kabilang tayo sa mga not believers. No? Ibahin ko, isang Kristiyano ka na, pero hindi ka pa rin nagtitiwala sa Lord na kaya niyang gawin, isa ka dito sa Antichrist. No?
Parang nawawala ka ng pag-asa ba? Hindi ko na kaya to, Lord. Parang tinataboy mo na si Lord. No? Ito ang paalala sa atin. Huwag ka nang makarinig ng iba dun sa labas. Ayoko dun sa pastor ng bisya. Ayoko na dun sa mga GCBLU sa ano dun. Sa GCBLU ng isang pastor dun. No? Kasi banal na banal sa pagtayo. Pagdating, dapat hindi ganun yung mindset natin. Ibahin natin. Dapat yung mindset natin, yung center si Jesus. No? Bahala dyan. Bahala sa kapatid dyan. Dugyot dyan. No? Basta ikaw, press na press ka para kay Lord. Amen. Dapat ganun, dapat. Kasi gusto ni Lord, dapat hindi lang tayo sa warning. Siguro. Huwag tayo papekto dyan. Dito tayo sa ating promise. Yan. Woo! Sabi yan, overflowing and thanksgiving. Wow. No? Kung ano yung pinagpapala mo nung this year, pagpapalain ka pa. Pinagpala ka yan, pero wala kang pagsasalamat sa Lord. No? Puro ka lang tanggap. Kasi dyan sabi, the Christian life without thanksgiving and gratitude severely damage the health of the believer. No? Naintindihan natin? Kung wala na tayong papasalamat sa bawat isa sa atin, nakaka-apekto sa ating kalusugan sa bawat isa sa atin. No? Kung pinagpala ka ngayon, sabi nga, i-share mo! No? Amen! No? Hindi lang kang tanggap. Dapat i-share mo din. Kaya nga may tithes and offering tayo eh. No? Kaya may tithes and offering. Huwag mo suluhin yung blessing mo. Nako, sabi nga, buti pa yung daga daw. Kinakain yung Bible, yung may-ari ng Bible. Hindi nakapunta sa langit, buti pa yung daga. Kinakain yung salita. Diba? Salamat sa revelation ni ating pastor, Coach Mike. Shout out. Yan. Kasi, a life that overflow with gratitude show to maturity. No? Amen? Ang atin ng mga buhay mag-flow sa ating gratitude at maging magpasalamat. At tanaw natin yung lumalago tayo. Yung pag-mature sa sarili mo, di ba? Di puro bigay. Bigyan mo din si Lord. No? I-share mo din sa Kanya. No? Hindi naman sinasabi, bigyan ko sa kapatid kasi makakaawa. Yung sinasabi, yung blessing mo lang. Kasi baka sabihin na, baka pagdating, binigyan kita nung araw. Oo, binigyan kita. Ngayon, pag naghirap ako, hindi mo ako binigyan. Di ba? Dapat yung pagbigay natin, bukalin sa ating puso. Yun. Kasi para walang balik. No. Kasi lahat sa atin, ganun ang difference sa mga Christian life. No? Kung di nagtitiwala kay Lord, hindi, yung pagpapala niya, parang tagtuyot. Kung wala kay Lord. Kasi sabi dyan sa 1 Timothy chapter 4, verse 4 to 5, since everything God's creating is good, we should not reject any of it, but receive it with thanks. No? Kasi lahat ng bagay kay Lord eh. Wala namang sa'yo eh. Yung sahod mo yan na malaki, hindi yan sa'yo. Kay Lord yan. Dapat, kung ikaw nakatanggap, magbigay din ka pasalamat sa Lord. Paano yung pasalamat? Ibigay mo sa tithes and offering. Yan. Pakain ka. For we know it's made acceptable by the word of God and prayer. Grabe. Share your blessing. Sabi dyan,
Sabi dyan sa atin, no? Whoever nothing called to be farther from the truth, God so loved the world that He sent His only begotten Son to die in our place and bear the penalty of our sins. He designed that the world and everything in it for us. No? Binigay niya yung bugtong anak niya para sa atin. Ngayon, ikaw kapatid, hindi ka nagpapasalamat. Paggising mo, Facebook agad. No? Dapat gawin natin yung pasalamat. Kasi nabubuhay ka pa ngayon. Paano ka magpapasalamat kung wala ka na? Paano ka magpasalamat yung spiritual mo patay na? Di ba? Sabi dyan, when the word is saying otherwise, know God's truth and ask for His wisdom. No? Maghingi tayo ng wisdom sa Lord. Lastly, let us put an attitude of gratitude to be a good steward of His creation. No? Ibigay natin. Dapat yun ang sinasabi na pagpapalain ka. Yun, dapat, kung walang overflow sa sarili mo, kung walang thanksgiving sa buhay mo, hindi ka napapasalamat sa ating Lord. Di ba? Kung ikaw nagbibigay ng gift nga, di ba? Pag nagigigay ka ng gift, walang pasalamat. Sabihin mo pa, hindi naman pasalamat si kapatid. Binigyan na nga ng pera si kapatid. Binigyan na nga ng... No, wala namang pasalamat. Pasalamat ka. Kahit kunti yan, pasalamat ka kay Lord. Kasi, the way mo pa dakdakan mo pa yung mga kapatid dyan. Dakdakan mo pa. Hindi, tumawag ka na lang kay Lord. Salamat, Lord, sa nagbigay nito, Lord. Ginamit mo siya, Lord. Dahil nakaahon ako ngayon, Lord. Di ba? Dapat ganun, kapatid. Kasi, sabi dun sa 1 Thessalonians chapter 17, no? Be thankful in all, kagabi to, sa prayer meeting namin. Be thankful in all circumstances, for this is the God's will for you to belong to Christ Jesus. No? So, kagabi ito, yung prayer namin, no? Ito yung promise ng Lord sa atin. No? Kasi, minsan nawawala na tayo, hindi na tayo nakapagpasalamat sa Lord. Dapat ngayon, pasalamat tayo kay Lord kasi binuhay tayo this 2021. Pinagpala ka ni Lord. Huwag natin gawin natin. Kasi sabi pa dyan sa Romans chapter 15 verse 13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. No? Dahil sa kapangyarihan ng ating Holy Spirit na tinagbili ng ating Panginoon, ngayon pinagpala ka. Kasi dapat i-accept natin siya sa buhay, maging rooted at i-build natin yung sarili sa Kanya, dapat maging growing yung faith natin sa ating, no? Sa atin, ipag-grow natin, ipagamit natin yung sarili natin para hindi tayo maging lawaan tree. Ha? Yun lang, kasi ito yung ibibigay ko sa iyo. Yan. Sino nasabi? Yan. If you accept Jesus Christ in your life, your future is the Lord's hand. By Brother Mel. Yun, hallelujah. No? Ang sarap pakinggan. Kung tanggapin mo daw si Kristo bilang sa iyong buhay, ang ating ng future, di lang sa Kanya, kundi sa ating Panginoon pa. Isa ka na, isa lang sila eh. Yung future, hawak ka na ni Lord. Yung future mo, hawak na ni Lord. Amen. Kaya gamitin natin itong
binigay natin, yung revelation natin ng Panginoon, dapat gawin natin ito, mga kapatid. No? Kahit tumayo, meron pa. Tayo tumayo. Kasi hindi natin ma-apply sa sarili natin kung paano natin i-accept ang Lord. Di ba? Kaya basahin natin para tayo magbasa. Yan. Number 1, we accept Him as the Christ. Then, we accept Him as Jesus. Last but the least, sabi dyan, we accept Him as the Lord. Thank you, Jesus. You are Jesus, Lord. Thank you, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo itong revelation, Panginoon, sa akin, Panginoon, O God, na makihayag yung salita mo, Panginoon. Lord God, I pray, tanggapin namin yung pagpapala, Panginoon, na mamuhay ka na sa amin, Panginoon, di lang sa 2021, Lord, but pagdating ng 2022, Lord, that kasama ka pa rin namin, Panginoon. Dapat lalago pa kami, Panginoon. Lord, I pray, salamat, Lord, today, naging success kami, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, sa praise and worship, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Salamat, Lord. This 2021, Lord, naging yung mga circumstances, Panginoon, na overcome namin, Panginoon. Salamat sa iyong anak na si Jesus Christ, Lord God. Ni sa buhay namin, Lord, sa aming mga puso, Lord God. Salamat, Lord, na inhayag mo itong salita, Lord God. Bilang paalala, bilang isang Christian, Panginoon, O God. Bilang Kristiyano, Lord, nga tagasunod mo, Lord God. Na hindi lang kami sa panlabas nakikita, kundi sa loob pa din, Lord God. Salamat, Lord. Binigay mo ang pagpapala sa amin. Lord God, tinataas ka namin, pinurihan sa lahat ng bagay. We'll give thanks to the Lord. In Jesus we pray. Amen at amen. Kaya thank you and God bless all of us.